Samahan nyo nga kung gumawa nga ng nagtitrending nga na tiramisu dito nga sa aming coffee shop kasi titignan na nga namin siya dito at ako nga mismo ang gagawa at titignan ko ako masarap at kung mape-perfect ko. Kaya naman pagkapunta ko nga dito nga sa coffee shop, dala-dala ko na nga dito yung mga kailangan nga nating ingredients para makagawa nga ng tiramisu. At hindi na nga rin ako magpapatumpik-tumpik pa, umpisahan ko na nga rin siya agad at medyo kinakabahan nga ako kasi first time ko ang gagawin to. Pero nag-research naman nga ako ng malala nga dito at sa tingin ko nga mape-perfect ko nga to kasi talagang matagal ko na nga itong gustong gawin. At ang una ko ang ginawa ay pinaghiwalay ko nga lang yung white egg pati nga yung egg yolk kasi ang kailangan lang daw natin dito ay egg yolk. 6 na egg yolk nga lang kailangan ko nga dito pero 10 itlog nga ginamit ko kasi nababasag nga yung ibang egg yolk kapag nga binubuksan ko yung itlog. At after ko nga makakulay ka ng 6 egg yolk, agad-agad ko na nga rin nilagay dito nga sa lutuan kasi lalagyan ko na nga sila ng asukal. At talagang gumamit nga ako ng takalan nga dito sa paglalagay nga ng asukal kasi kailangan nga natin matansya nga yung mga ilalagay nating asukal baka nga kasi maging sobrang tamis. At after ko nga malagay nga yung asukal, binuksan ko nga lang yung apoy nga ng sobrang hina at hindi nga dapat malakas kasi kailangan nga natin mapag-combine nga yung egg yolk pati nga yung sugar. At after nga 4 minutes ko nga paghahalo nga dito ay sinalit ko na nga sila dito nga sa separate bowl. At pagkatapos nga natin malagay nga sila dito, kumuha naman nga ako nitong mixer nga kasi kailangan nga daw natin mapadouble nga yung size nga nitong egg yolk pati nga yung sugar na pinagsama natin. At after nga nung kinuha ko na nga itong mascarpone cheese nga natin kasi isasama ko na nga rin siya dito nga sa mixture. At sabi nga doon sa nabasa ko ay kailangan daw chilled daw na mascarpone cheese ang ilalagay daw natin para nga daw talaga mag-double or mag-triple yung size niya. At alam nyo ba itong mga ingredients na pinaglalagay ko nga dito ay talagang sa Italian store ko pa binili kasi napakahirap nga maganap man itong mascarpone cheese nga na to pati nga yung lady finger. At nung okay na nga itong first mixture nga natin, kumuha naman nga ako ng another bowl kasi imimix naman natin dito nga yung ating heavy cream. All-purpose cream nga ang ginamit ko at chilled nga to kasi mas maganda nga doon yung chilled para nga talaga mag-double nga yung size niya. Nag-add nga rin ako dito ng konti nga sugar para magkaroon nga siya ng lasa at hindi nga siya mataba. At after nga natin ma-mix nga itong heavy cream, kukunin nga natin yung ginawa nga natin first mixture kasi pag-combine natin silang dalawa. Di ko alam pero sobrang saya ko nga sa part nga na to kasi parang na-perfect ko nga yung mga instruction nga para nga makagawa talaga ng tiramisu. At after nga natin mapaghalo-halo, ganito na nga yung naging itsura niya. Talagang nakakatuwa nga kasi ganito yung itsura ng mga mixture na gumagawa ng mga tiramisu sa ibang bansa. Sineta side ko nga lang yung mixture nga natin at kinuha ko nga itong mga kape nga natin nasa stick kasi ito nga din kailangan natin kasi dito natin ilulublob nga yung mga lady fingers. Nilagyan ko nga lang siya dito ng konting mainit nga na tubig kasi kailangan nga natin ma-dissolve nga yung mga kape bago natin lagyan ng malamig na tubig. Hindi nga dapat daw kasi mainit na yung paglulubloban nga natin ng lady fingers kasi madali nga daw matutunaw nga yun kaya kailangan nga daw ay malamig. And finally, nandito na nga tayo sa exciting part kasi ngayon na nga natin i-assemble nga yung tiramisu at magagawa na nga natin siya. At para hindi nga ako mahirapan nga sa pagkuha nga nitong mga lady fingers, pinagtatanggal ko nga sila sa mga balot nga nila at nilagay ko nga sila dito sa iisang lagayan para madali ko nga sila makuha isa-isa. So tara, mag-assemble na tayo! So una daw, dito natin siya ilulubog. Ganun daw. Uy, sakto! Ang galing! At talagang nakakatawa nga dito nga sa aking lagayan kasi talagang sakto-sakto nga yung mga lady fingers nga dito na parang ginawa nga siya para nga talaga dito sa gagawin kong tiramisu. At matapos na nga natin mahilera nga itong ating mga lady fingers, agad-agad ko naman binuksan nga itong mixture nga natin kasi maglalagay na nga tayo dito sa ibabaw. At talagang hindi ko pa nga nagagawa nga yung tiramisu, talagang excited na nga ako sa kakalabasan kasi nung nakaraan pa nga talaga ako nag-crave nga doon at hindi ko akalain na ako mismo yung gagawa ng cravings ko. At doon natapos na nga ako magpahid nga ng mixture nga dito sa first layer, nilagyan ko na nga ulit sila ng lady fingers at ganito nga lang gagawin nga natin ng paulit-ulit hanggat nga umangat nga sila. At dito nga sa lagayan nga natin yung nakagawa nga tayo dito ng 3 layers nga at medyo malaki-laki na nga rin to. Talagang pinantay ko nga lang siya at sinakto dito sa aking lagayan. So ito na, tapos na natin ma-assemble itong ating tiramisu. So kailangan muna natin siyang palamigin bago natin lagyan ng cocoa powder. Tara! At habang hinihintay nga natin na lumamig nga, umuwi nga muna nga ako sa bahay para uminom nitong herbal capsule na iniinom ko at ito nga yung Power Cells. Matagal ko na nga sinishare nga sa inyo kung bakit nga lagi ako uminom nga nitong herbal capsule nga ng Power Cells kasi napakalaking tulong nga nito sa aking pang araw-araw na gawain. Simula nga kasi nung uminom nga ako nito talagang naramdaman ko na parang dumagdag nga lalo yung energy ko tapos gabi-gabi talaga masarap yung tulog ko. At dahil nga yun siguro dito sa iniinom ko na Power Cells at sa kanyang mga natural na mga ingredients na nakakatulong na maiwasan yung ba't ibang uri ng mga sakit. Katulad ng diabetes, hypertension, cardiovascular disease, pneumonia, at cancer. At after nga mga ilang oras, bumalik na nga ako sa coffee shop nga namin para nga ituloy na tong ginagawa nating tiramisu. Ito na yung ating tiramisu. So lalagyan na natin siya ng cocoa powder.
Naglagay nga lang ako ng isang kutsarang ang kokwa dito nga sa aking maliit na strainer. Agad-agad ko na nga pinagkakalat at pinagbubudbud nga dito sa ating ginagawang tiramisu. At finally nga, after 100 million years, nagawa na nga rin natin yung tiramisu na nagtitrending. So tara, hiwain na natin itong ating tiramisu. At hindi pa pala tapos nga yung challenge nga kasi dito pa nga ako matcha-challenge nga ng sobra kasi kailangan nga natin mahati nga ng maayos at pantay nga itong tiramisu kung hindi malulugi tayo. Tanan! Ating tiramisu. So, syempre, titikman muna natin itong tiramisu natin bago natin ito ibenta. No? Sarap! At magiging bias na nga talaga ako pero sobra nga talaga ako nasarapan dito sa ginawa ko. At dahil nga sobra nga talaga ako nasarapan, kaya pwede na nga itong ibenta sa coffee shop nga namin. Kaya naman agad-agad ko na nga siyang tinakpan at dadalhin ko na nga siya dito para nga ma-display. At hulaan nyo nga po kung magkano po ang ipinresyo namin kada slice nga nito aking ginawang tiramisu at ang makahulay makakatanggap ng bonggang gift sa akin. Amazing! Hindi na nga kayo mga kapudi mamumroblema kapag nga nagbarangay mga kubeta nyo sa mga CR kasi tignan itong sobrang nag-trending na gamit sa TikTok. Kaya no, kasi ito daw gamit na to kapag daw meron kayo nagbarang kubeta, instant nyo daw na maayos yung kubeta nyo nang walang kahirap-hirap. Ayan, grabe! Meron pala ganitong klaseng gamit eh. Sana hindi na kami nahihirapan magpaayos. Ayun no? Amazing! Wow! Grabe! Ang galing naman nun mga kapudi! Warning muna mga kapudi, bago nyo panoorin tong video na to, dapat hindi kayo kumakain o kaya tapos na kayong kumain bago nga kayo manood ang video na to kasi very sensitive nga ito. Totoo kaya yung gamit na yun lang pala yung gamit para mawala yung mga bara ng mga kubeta natin. So sakto, ayan, so ngayong araw, itong ang bodega namin, sobrang tagal nga na to. Ayan, sa mga di nakakaalam, CR nga itong bodega nga namin na to at ngayong araw namin siya nilinis. Kaso pag kalinis nga namin, nakita namin yung pinakakubeta, ayan, tara dito. Ano, nalaman pala namin, kasi nung binuhusan namin siya kanina ng tubig, nalaman namin na barado na pala yung kubeta na to. So, hindi na siya pwede magamit kapag barado na. Ayan, kasi yung tagal na ito at hindi nagagamit. Sabi ng may-ari mo ang taon na at hindi nagagamit tong ano na to. Itong kubeta na to. Kasi simula nung lumipat kami, talagang bodega na talaga tong ano na to. Itong CR na to. Kaya ngayong araw namin siya nilinis para maging CR nga ulit. Tapos nung nakita ko sa TikTok, talaga nagulat nga ako. Kasi yun lang pala yung gamit para mawala yung mga barado sa kubeta. So, magagamit na ulit namin itong kubeta na to. So, bilhin na natin yung gamit na yun at titignan na natin kung totoo. So, tara na! After 2 years! Ayan, sa wakas, dumating na rin itong gamit na nakita natin sa TikTok. So, buksan na natin to para matanggal na yung mga bara sa kubeta. Ayan, so ito na. Excited na akong gamitin to. Kasi sabi daw, ito din makakatanggal doon ng bara ng mga kubeta. So, ito na. Oh my God! Ito kaya yung nakita ko sa TikTok? Oo nga, ito nga yun! Wow, grabe! Ito nga yung nakita natin sa TikTok na gamit na pantanggal doon ng barado ng kubeta. Ayan, so buksan na natin to. Grabe. Sana totoo talaga tong gamit na to. Amazing! Ayan. Wow, parang lang pala siyang pang lobo ng lobo. Parang pang ganun lang ng mga balloons. Ayan. Grabe, no? Di ganun siya, oh. Diba? Di ganito siya. Parang siyang panlobo lang talaga ng mga balloons. Tapos, ito daw yung pinaka, ilalagay daw sa pinakaharap daw netong gamit na to dito ata. Tama? Yan, tama. Tapos, ito daw yung ilalagay mo sa pinakakubeta. Tapos, bobombahin mo daw siya. Tapos, pagka bomba mo sa kanya, mawawala na daw yung bara dito sa CR na to. Yung sa CR namin na ginawa namin bodega. So, ito na. I-try na natin to gamit na to. At titingnan natin kung totoo. So, first, ayusin muna natin siya. Yan, paano ba ito kinakabit dito? Ayan, dito ata siya sinusuksok sa pinakaloob na to. Ayan, sisuksok natin siya. Ayun! Ay, ang hirap pala masuksok na ito. Grabe, kailangan pala talagang mahigpit. Kailangan malaking pwersa mo para masuksok siya sa pinakaloob. Ayan. Yeah. So, kailangan mapasok natin sa loob. Amazing! Grabe, sana totoo talaga to. Para mawala na yung bara dito sa CR na to at magamit na ulit. Kasi taon na hindi nagagamit eh. Baka itong gamit lang na to makapagpaayos din sa CR na yan. Ayan. So, mukhang okay na ba to? Ayun, mukhang okay na nga. Ayun na hulog. Ayan, so ito na. I-try na natin to dito sa CR. Ayan, so tara na. Ayan. Try na natin to at titignan natin kung totoo. So tara, pasok na tayo.
Kasi ito na, nandito na tayo sa loob ng aming CR na to. Dito to amin sa may-ari to, pero sobrang tagal na itong hindi nagagamit. Kaya kung makikita nyo naman, kung mapapansin nyo sa pinakalugar na yan, talagang luma-luma na siya at matagal na siya hindi ginagamit. At mapapansin nyo rin sa labas, ayan, wala rin siyang pinto, kaya talagang halatang-halatang hindi to CR. So ito na, itry na natin yan. So ito yung kubeta namin na barado. Ayan, hindi dumi ng tao yung barado dyan ha. Parang mga lupa or putik yung pinaka nagbara dyan, kaya talagang hindi na pumapasok yung tubig sa pinakaloob. Kaya titingnan natin kung maaalis yung barado na yan gamit to. So tara na. Ayan. So ang gagawin daw dito, ilalagay daw tong pinaka gamit na to dito daw sa pinaka gitna ng kubeta, tapos ipapump mo daw siya ng ganun, tapos kapag napump mo na daw siya, mawawala na daw yung bara. So try na natin. Kasi ito na. Amazing! Oh my God, sana totoo talaga to. Ayan. So ipasok daw natin sa pinakaloob. Wait lang. Ayan. And then, kapag naganyan daw natin sa pinakaloob or nalagay na natin sa pinakabarado, tsaka daw natin siya ipapump. In 1, 2, 3. Ayan. 1, 2. Ayan. Mawala ba? Mukhang hindi naman. Ayan. Mukhang hindi naman. Wait nga lang. 1, 2, 3. Nawala. Hindi naman. Ano ba yan? Sabi legit daw tong gamit na to. Nga lang. Try pa natin. In 1, 2, 3. Yeah. Ayun! Bumababa na nga yung tubig! Ayan! Oh my God! Bumababa na nga! So, ibig sabihin na wala na yung bara. Ayan, oh my God. Wala na yung barado. Oh my God! Ay, tignan nyo. Diba okay na ulit? Amazing! Nawala na ulit yung pinakabara. Grabe, ang galing naman ng gamit na to.